Wala pa ring kuryente sa ilang barangay sa bayan ng Iba sa Zambales matapos ang pananalasa ng bagyong Santi. Ayon sa lokal na pamahalaan, kabilang raw ito sa mga lugar na napuruhan ng bagyo. Live mula sa Iba, Zambales, may report si Victoria Tulad. Victoria! Kara, dahil sa bagyong Santi, nawala ng ama ang isang pamilya dito sa Iba, Zambales matapos madaganan ng puno ang naturang biktima dahil sa napakalakas na hangin. Ilang bata rin ang muntik malibing ng buhay sa pagkasira ng kanilang bahay. Ganito kalakas ang hanging dala ng bagyong Santi sa Zambales nitong Sabado ng madaling araw. Hindi man gaano malakas ang ulan, pero ang hangin nagngangalit. Sa kasagsagan ng bagyo, maraming puno ang nabuwal, kabilang na ang isang ito na naging mitsa ng buhay ng 56 na taong gulang na si Carlos Pacheco. Hindi na po namin naramdaman na bumagsak na po yung puno. Tapos yung po naghanap na lang po kami ng daanan namin ng kuya ko para hingi po ng tulong. Initak-itak po yung mga sanga, tapos pinalakol. Nakaupo lang daw si Tatay Carlos dito sa kanilang kusina nang biglang bumagsak ang puno ng mangga na ito. Ito yung mismong sanga na nakadagan sa kanyang likuran at sa laki ng sangang ito, kinailangan daw ng halos 20 katao bago siya natanggal sa pagkakadagan. Kinailangan din ng 2 oras bago nailigtas si Tatay Carlos. Sa mga oras na iyon ay hindi na raw niya maramdaman ang kanyang mga binti. Di kalayuan, 2 puno naman ang natumba sa bahay ng mga pamangkin ni Pacheco na sina April. Kasamang natutulog ng 10 taong gulang na bata ang kanyang ina at mga kapatid na edad 7, 3 at 1. Galos lang naman po bago po yung 1 taong kong kapatid na tabunan po siya ng mga hollow blocks. Nakakakaba po kasi po naiisip ko baka po may napano na sa mga kapatid ko. Bumagsak na yung mga sangayan, bumagsak sa ibabaw ng bubong nila hanggang sa nagiba yung bahay. Ginamit na lang yung lakas na pag itaas ko ang yero. Yun naman ang misis ko ang hahawak, akong dudukot sa bata. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Iba, Zambales, ang isa sa pinakanasalanta ng bagyong Santi. Sa kabila nito, nagpapasalamat na rin sila at hindi ito nagdulot ng malawakang pagbaha. Sa damages, minimal pa rin. Yung kung kumpara mo doon sa nakaraang bagyo, tumama kasi yung bagyo sa Baydingalan. Sa may, doon sa gap ng Sierra Madre. Yung south naman doon. Kara, ilan ng mga nagtumbahang puno sa dahilan kung bakit wala pa rin kuryente dito sa ilang bayan gaya ng Iba, Masinloc, Botolan at Palawig. May mga nadaganan kasing linya ng kuryente na hanggang ngayon isinasaayos pa. Sa tala naman ng PDRRMO, mahigit 13 million pesos na ang halaga ng nasirang infrastruktura habang 8 million pesos naman ang halaga ng nasirang agrikultura. Kara? Yes, Victoria, mukhang maganda na yung panahon ngayon dyan sa Iba, Zambales. Hindi umulan buong maghapon. Yes. Kara, kagabi ay medyo malakas pa yung pagulan pero simula naman kanina umaga ay mahinang pabugso-bugso na lamang ang ating naranasan dito. Kaya naman natutuwa rin yung mga kababayan nating magsasaka dahil inaani na rin nila, Kara, yung mga nasalba pa na palay na maaari pa nga nilang ibenta. Kara? Pero Victoria, alam din natin na sa Zambales, bulubunduking marami rin diyang mga bundok. May mga insidente rin ba ng landslides na naitala dyan o wala naman? Wala naman, Kara, at yan nga yung pinagpapasalamat ng local government dahil nga noong nakaraang bagyong Labuyo ay bukod sa baha, marami ring insidente ng landslides. Pero dito sa bagyong Santi ay hindi naman ito ganoon kalakas at wala ring naiulat na mga landslides. Kung maganda na yung lagay ng panahon ngayon dyan, may nananatili pa rin ba sa evacuation centers or nagsiuwian na yung mga residente? Noong Biyernes, Kara, ay nagpatupad sila ng preemptive evacuation pero dahil nga bumuti na ang lagay ng panahon, noong Sabado ng hapon, bagaman hindi pa tuluyang nakakalabas itong bagyong Santi mula sa Philippine Area of Responsibility, ay nagpumilit na rin yung mga evacuees na umuwi sa kanilang mga tahanan. Kaya naman sa mga oras na ito, ay wala na sila sa mga evacuation centers. Yung Kara? ibang mga probinsya, lalo na sa Central Luzon, na naapektuhan itong bagyong Santi, talagang yung kanilang mga palayan ang talagang napinsala. Diyan sa Zambales, kumusta yung mga magsasaka dyan? Yung mga palayan din, Kara, ang talagang napinsala dito sa Zambales. Pero hindi ganoon siya ka-widespread na gaya noong nangyari noong bagyong Labuyo nito lamang Agosto. Kaya nga itong mga magsasaka natin, bagaman nalulungkot at medyo may pagkalugi sila, ay nagpapasalamat din sila dahil kahit papaano ay may kikitain pa naman daw sila at hindi sila tuluyang malulubog o mababaon sa utang. Kara? Maraming salamat, Victoria Tulad.